Sir, pahabol lang isa lang po. Sir, ano pong masabi niyo so far doon sa development, doon sa online sabong, yung mga nare-retrieve daw ng mga buto? Yes, nakamonitor ako dyan. And our authorities so far are doing good, especially yung ating Philippine Coast Guard, which under sa committee ko yan, sa DOTR. And sabi nga nila, ayaw nilang galawin muna yung mga sako. Nakikinig sila, may mga forensic expert tulad ni Fortune na sabi dapat this is the way you should handle the pieces of evidence o yung sako, etc. So let's leave it at that. Kung ano yung mga ginagawa natin mga otoridad, suportahan natin. That's a good development, as a matter of fact. Kaya lang, may mga nagsasabi na baka planted daw yun. Siyempre, tuwing merong ginagawa yung damn if you do, damn if you don't. Ganun tayo mga Pilipino. Pag may ginagawa, yung ating mga otoridad, mali yan. Pag walang ginagawa, mali yan. So gumagawa yung ating otoridad ng trabaho Meron silang nakita mga boto. Then that's a positive development na we should welcome. Everybody should welcome. But it has to be investigated by the forensic experts, thoroughly investigated kung talagang magmamatch talaga yung, kasi so far sa balita ata, 12 na ata sa mga family ng victims ay nakuna ng DNA samples para i-match yun, gagawin ng cross-matching. So let's leave it at that. Sana maging successful yung gagawin cross-matching. Show sa One Digital Radio. The reason why I'm here today, ladies and gentlemen, merong nagaganap na epidemic ngayon sa ating bansa at lumalala ang epidemic na ito. It's about time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me. Example, recently merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho nag-online gambling. Paano na kaya umaga yon? Paano na kaya kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni-raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter, sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan? We have to step on the brakes right now. And with your help kayo sa media, ma-disseminate properly itong information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, itong online gambling. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file na ng bill on online gambling but they want strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it but with stricter regulations po. Like, hindi pwedeng 18 and above, yung mga ganun, sir. Ay, 18 and below, I'm sorry. Okay, well, hinahangaan ko yung mga kasamang senador na nagsabing strictly regulated itong online gambling. Pero ako, in my opinion, kailangan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground. Nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng PAGCOR, sir? Lahat, pati accredited ng PAGCOR. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, nakakapagsugal, very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga casino. Ang dami ng casino left and right.
magpapatayo ng casino. In fact, balita ko may magkakaroon ng casino pa sa Boracay. Kung saan-saan na pinapayagan na magkaroon ng casino. Problema na yan as it is. Marami na sisirang buhay, mga negosyante, dahil nalululong sa sugal sa casino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog, hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga I'm calling, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na raw muna yung ads sa mga online gambling. Galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, 7 ang billboard ng online gambling. 7. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do your share for now habang gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro ng ating sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng PAGCOR sa prime time lamang. Bakit lang prime time? Paano sa hindi prime time na may mga bata nanonood din? So dapat tigil yan sa TV, radio, newspaper, social media, lahat. Kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati sigarilyo left and right, may advertisement yan. Lahat ng platform sa media, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto yun ng PAGCOR, kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan o may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan o may dahilan. Yun lang yun eh. Mga celebrities na kilalang kilala, tapos sila pa talaga yung nag-endorser. Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Siguro sa kanila, trabaho lang, walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse itong online gambling na maraming nasisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay ay nalululong na sa sugal na ini-endorse nila mismo sa kanilang social media accounts or sa TV or radio. Sir, paano yun? May mga malalaking tao daw, including lawmakers, ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat imbestigahan. Sino yung mga politiko, sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? Sampahan ng kaso sa ombudsman. Sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Find out who these people are. Illegal yung operation. Pero kung legal, sir? Kahit na sabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan ng kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. Sir, sinasabi rin malaki yung magiging foregone revenue kapag total ban ng online gambling. That is correct. 140 billion, I think, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it, 140 billion. Kumpara naman doon sa nasisirang pamilya, nasisirang mga Pilipino. I think the benefits na nakukuha ng ating gobyerno mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? Kung dahil sa 140 billion masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit di natin itigil na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin niyo? For me, hindi eh. Well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino. Yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng parents niya. Pwede naman niya hiramin yung cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga
taong kakilala niya mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. At ngayon, sa GCash, sa Paymaya, nandyan palagi yung online gambling na naka-advertise. So, very accessible. Sa online gambling, unlike before, tingnan nyo guys, gusto mo mag-bingo, pupunta ka sa mall para mag-bingo. Gusto mo magsabong, punta ka sa sabungan para magsabong. Gusto mo magkarera, punta ka sa racetrack para magkarera. Ngayon, kahit nasa loob ng CR, habang you're doing your thing, pwede ka online gambling. Pagkatapos mo siguro, natalo ka na ng 10,000. Ganon katindi ang online gambling. So pag wala na itong online gambling, yung mga sugarol na gusto talang magsugal, then punta sila dun sa venue nung sugal na gusto nila. Ngayon pati, meron pa nga igagamba, pa yun. Totoo yan. Lahat ng klaseng sugal na naman isip nyo, i-billiards, nandyan na. Who knows kung ano pa yung mga susunod na mga kabanata nitong e-gambling mga operators, kung ano pa maisip nila. Matindi. I'm calling upon PAGCOR for now, ipatigil nyo na muna lahat ng advertisement sa lahat ng platform ng e-gambling. Sabi niya, papatigil nyo, kanina lang pagpunta ko rito. Ang dami mga advertisement pa rin. Sana magkaroon muna ng moratorium habang nagde-decide yung ating executive kung paano nila i-handle to. Sir? As long as it's online, para sa akin. Ngayon, kung gusto mo sports, anong klaseng sports? Basta't online. Kung gusto mo magtaya ka, di maglagay na lang sa PBA na yung parang pupunta ka doon at mananaya ka, parang ginagawa sa horse racing, di ba? Meron yung pupunta ka sa tayaan, doon ka tataya. O gawin na lang legal yun. Magkakaroon ng mga, ano bang tawag niyan? Yung patayaan. Para sa gaming, parang nangyari sa Las Vegas. Kung gusto magtaya sa basketball, punta ka sa isang casino at doon ka tataya. Pwede sa casino. Punta sila sa casino para maging deterrent yun one way or the other. Natatama rin, ba't pa ako pupunta, umuulan o tinatamad ako, hindi ako pupunta na lang, saka na lang. Whereas ngayon, gusto nila maglaro ng basketball or anything, sa gambling, nandiyan yung online. Sir? Saying sir na yung mga pasugal niyo yun na online, pwedeng sa casino na lang. Doon na lang lahat tumaya kasi bawal ang mga minor talaga. What I'm saying is, kung hindi lang sa casino, sinabi ko na kanina, gusto mo mag-bingo. Di ba dati-rati pag mga binguan sa mga mall, punta kayo sa mall. Gusto niyo magtaya sa sabong, punta kayo sa sabungan. Ganun lang dapat. Merong venue na pupuntahan. Unlike ngayon, very easy, very accessible. Anybody can play. Kahit na pastit, kaya maglaro ng sugal sa pamagitan ng online. Especially na nandiyan na yung GCash, nandiyan yung Paymaya, napakadali. Sir, ang PAGCOR sabi nila hanggang August 15 meron para i-take down lahat ng ads, yung billboards, sa mga bus, etc. So you're saying dapat ngayon na? Bakit August 15? So between now and August 15, so marami pa malululong sa sugal. So kung gusto ng PAGCOR, sabi kanina, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming excuses na hanggang August 15. Why August 15? Let's do it now. Ganun dapat. Ora mismo. Kasi lumala na talagang problema. Ayan na, yung nabalitaan natin, alam niyo naman siguro yan. Bus driver, akalain mo, habang nagmamaneho, nag-online gambling, buti na lang nakita ng mga pasahero at pinigilan siya. Paano kung hindi nakita? Paano kung gabi yun, natutulog yung mga pasahero? Sir, tapos Diskusya. doon sa revenue, sir, saan natin pwedeng kunin specifically yung mawawala kung hindi sa online gambling? Marami naman pwedeng pagkukunan ng budget yan kung gusto natin pamalaan. Di mag-alat ng budget para sa social services. Di ba? Kasi I think for 40% of sa online gambling, if I'm not mistaken, ng revenue from PAGCOR ay napupunta sa social services. So dipunduan na natin yung DSWD. Itigil natin yung mga GL na yan. O, ilan ba yung bilyon-bilyon yan galing sa GL? O, di lahat
Ako mismo isusurrender ko yung GL ko. Kasi yung GL ko naman napupunta sa lahat ng pupunta sa action center ko. In fact, malaking bagay nga pag natigil yung GL na yan dahil kumbaga nagagamit pasintabi sa iba, nagagamit mga politiko para magkaroon silang pogi points sa kanilang mga botante. So yun, isang source yung GL, di ibigay dun sa sa DSWD para pandagdag dun sa social services. Yung mawawala as a result dun sa pera, kung sakali man na kumukuha ng pera ang DSWD sa PAGCOR o kung sa PhilHealth, di ibigay sa PhilHealth. Maraming pwede tayong gawin na paraan kung gugustuhin natin. It's just a matter of political will. It's just a matter of using our common sense, ika nga. Balikan kasi yung celebrities tsaka online influencers na nag-e-endorse. Do you also have calls na, paano ba, tumigil din sila na mag-withdraw from endorsing online gambling? Paano po ba, sir? Hindi ko sila pwedeng diktahan. Ang masasabi ko lamang, siguro mag-isip sila kung ano ba yung effect ng kanilang endorsement doon sa nakakaraming mga taong nalululong sa sugal dahil naniniwala sa kanila. Especially influencer, mabilis na maka-impluensya sa kanilang mga followers. So just imagine, sila, dapat isipin nila kung ano yung epekto noon sa kanilang mga followers. Baka bandang huli mga followers nila, imbis na matutuwa, alis na sa kanila at hindi na magpa-follow dahil sa iyo, na-bankrupt ako, dahil sa iyo, nasira ang buhay ko. Cellphone, maraming apps na makikita mo nag-endorse ng mga online gambling. Baka dun karamihan. Yun nga, dapat talaga i-stop yun sa mga endorsement. Hindi lamang sa mga influencers, kundi total ban talaga pagdating sa advertisement sa online gambling. Kasi sa GCash, pagbukas mo ng GCash, Paymaya, nandoon palagi yung online gambling. Correct. So dapat, with the help of DICT, pwede may ban yun eh. Sir, do you think mabilis makakapasa itong proposed bill tungkol sa total ban ng online gambling? Considering na sino yung mga tao behind it. Let's be practical. It will take some time dahil maraming haharang, maraming pipigil, maraming maglalabi. And you know how powerful they are, these people behind. Ikaw na mismo nagsabi, may mga malalaking tao nasa likod niyan. Of course, isa yun sa mga tututol. But at least we're doing something and we're gonna fight for it. And for the meantime, habang wala pa yon, I'm calling upon PAGCOR, I'm calling upon AdBoard, DICT. Magtrabaho naman kayo. Committee nyo ba yung mag-hear nito about online gambling? It's not my committee. Walang franchise, walang kinalaman sa committee ko itong sa gambling. Dahil ako sa public services sa DMW. So what I can do is, when I file the bill, file a resolution, pag hinir, then that's the time na siguro magkakaroon ng marami akong support. In fact, I know for a fact na 4 ata na mga senador ang ayaw din sa online gambling. Kaya lang iba sa kanila gusto regulated. Pero ako, strictly regulated. Pero ako talaga, total ban. You're filing the bill today, sir, o filed na po? Wala pa. In fact, dinadraft pa ng legis ko na that will be, kasi nakapag-file na ako ng 2 sets 20. So another 10, so 30 bills ang pa-file ko. So kasama dun sa 30 sa third batch na ipa-file ko. This week nyo po mapafile ito, sir, yung sa online gambling? The next week. Total ban. Mag-online sugal. Yung iba nakalink pa yung account nila dun sa platform ng online sugal. Kaya ang daling mag-cash in, ang daling mag-cash out. Alam mo, yung mga may-ari ng e-wallet, kahit na anong klaseng pakiusap mo, kahit na lumuhod ka, hindi ka pakikinggan yan. Kasi kumikita sila dyan, halos bread and butter nila yan eh. So ang kailangan talaga is legislation para wala silang pwedeng gawing rason. Pag may batas na, wala silang magawa. That they have to follow, otherwise may mangyari, may kalalagyan sila. Sir, other issue? Okay. May nag-raise na hand dun sa dulo. Yes, sir. Sir, nabanggit nyo epidemic na. Kung nagawa ng Pangulo yung executive order sa POGO, bakit hindi tayo manawagan sa Pangulo na maglabas ng executive order pagbawal itong online gambling, sir?
Thank you, sir. Thank you for that very good question. Hindi ko pwedeng diktahan no pagsabihan ng ating Pangulo dahil may separate of powers, executive siya, legislative ako. I can only wish. So, hindi naman siguro masama mangarap. So, nangangarap ako sana one day or in the next few days makarating sa ating Pangulo kung gaano kalala itong problema, and it's up to the President kung anong discarding gagawin niya, and I will respect kung ano man desisyon niya. Pero para sa akin, my stand is sana total ban pahinto na ito. Sir, other issue. 2 weeks from now, mag-open na yung session ng 20th Congress. Okay. About Senate leadership, kay ba ni Senator Erwin Tulfo ay pumirma na dun sa resolution supporting SPGs? Yes, I'm for Cheese. Actually, Erwin consulted me. Sabi niya, Kuya, saan ba tayo? And then I said, ako ay kay Cheese. Now it's up to you. Hindi kita pwedeng diktahan kung sinong gusto mo. Sabi niya then kung kay Cheese ka, sige. And then sinabi ko sa kanyang dahilan at nakita niya magandang reason na binigay ko sa kanya. Kaya sumang-ayon siya sa akin. Ano po yung mga reason? Well, first of all, kilala ko si Cheese. I've worked with him for 3 years. At halos parehong work ethics namin. Agresibo siya pag meron siya mga bills na gusto mapasa, especially mga tinatawag na priority bills. Pinupush niya talaga. In fact, he will even to the extent of calling my staff. Ano bang problema? Paano ba ako makatulong? And then, kuminsan siya pa mismo ang nagpapapirma para mapabilis yung proseso. Isa yun sa mga bagay na nakita ko sa kanya. That's why sabi ko, although hindi ko pa nakakatrabaho yung kabila, si Senator Soto, I don't know him, I mean as far as work ethics niya o leadership niya, because hindi ko naranasan. Unlike a Cheese, naranasan ko and wala akong nakitang problema. Sabi nga nila, if it ain't broke, don't fix it. Pero nag-effort ho yung grupo ni Senator Soto na ligawan din kayo. Well, may mga nagparating but it was too late. Ako naman, hindi naman ako pwedeng sulong kung talagang nakapag-decide na ako, andun na yon. So wala na makakapagpabago sa decision niyo, sir, hanggang July 28? I don't think so. Kailangan kong panindigan kung ano na yung napag-desisyon ko na. Hindi naman tayo pwedeng agaw-bawi. As far as I know, kasi I'm doing okay naman sa committee ko as chairman ng public services. I'm doing my rounds to make sure na safe yung mga pasahero natin sa bus, sa barko, sa aeroplano. Sa DMW naman, I've been going around different places sa iba't ibang bansa para tingnan yung sitwasyon natin mga OFWs. So, I'm doing well. Siguro naman hindi tatanggal sa akin ni Cheese yung committee na yon. Madadagdagan ba, sir? I don't think so. Okay na sa akin yung dalawa para makapag-focus ako. Pag marami, baka makadistract. No, it's not. It's no longer mine. So migrant workers, Migrant workers and public services, yun yung committee ko. dati energy nga pala pinalitan siya. Wala na kayong hiningi, sir? Diba? Wala ako hiningi ni Tuldok kay Sanchez when I told him na I'm with you. I didn't ask for anything in exchange. Distributed nila lahat, sir, yung mga provision. That I don't know. You can ask Cheese directly, Senator Cheese directly pertaining to that. All I know is yung committee ko lang. Sabi niyo nga gusto niyo yung leadership style ni SPG. So kontento rin kayo sa pag-handle niya sa impeachment case ni BP Sara? So far, okay naman para sa akin. And what's important to me is matutuloy yung impeachment. And gustong-gusto ko matuloy yung impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda, di ba, ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. So against din kayo na ma-dismiss agad yung impeachment case nang walang trial na mangyayari? No, against ako. Gusto ko dapat You will vote against it? gusto ko magkaroon ng trial para naman magkaroon si BP Sara ng pagkakataon madepensa niya ang sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talaga inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? So
Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So what can we expect from you since baka mauwi sa botohan, sir, ng senator judges? Para sa akin, ang ayoko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance, give her the day in court. Kasi kung ma-dismiss lang, so paano na yung mga allegations against her? Maraming mga allegations di ba? O, paano niyo mapuprove yun? Paano niyo masasabi sa taong bayan na inosente siya, na lahat siya ay puro katang-isip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial? Because doon sa trial, doon niya mapuprove yung kanyang innocence. At doon niya mapuprove kung siya ay guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, ang sabi niya, pag nag-open na yung 20th Congress, una niyang itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress. Dapat daw ma-establish muna. Sa tingin niyo, hindi na kailangan dahil na-acquire niyo na yung jurisdiction dun sa Meron kasa. ng jurisdiction. Hindi na dapat pag-usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may mag-hearing na madidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial para ma-prove again for the nth time, ma-prove ni BP Sara na siya inosente, like what she been saying and her attorneys and her campo na inosente siya. So mas maganda na ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial, sa resulta ng trial versus madidismiss agad-agad. So wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya ay malinis at yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you getting or hiring extra legal minds to advise you? I've been talking to my legis every now and then. In fact, I've been also consulting to some lawyers. In fact, meron pa akong mga konsulta. I'm not gonna tell you their names. Mga former justices ng Sandigan Bayan, may former justice ng Supreme Court na nakausap ko. So I've been talking to some people and asking for their inputs. Bakit, sir? Ba't kinakailangan niyo, sir, na ganun karaming i-consult? Because this is my first time na maka-attend o maging senator judge sa isang impeachment hearing. So dapat I should be prepared. Hindi ako pupunta doon ng blanco. Dapat meron akong sapat na kaalaman so that I can make intelligent decision at the end of the day. Pero wala kayong nakita, sir, na parang delay yung top. Kasi sabi niyo, bakit yung tagal? For me, I don't think so. Labas na tayo doon, lampas na tayo doon sa delaying tactics na tinatawag. Doon na lang tayo pag-usapan natin yung sa impeachment trial na. Kasi para sa akin, gusto ko talaga magkaroon ng trial. Okay? Sir, ano lang expectation sa SONA ng Pangulo since more than 1 week na lang po? What you want to hear po? What I want to hear is, I don't know yet kung ano yung mga sasabihin niya. Of course, meron nang nag-prepare ng kanyang speech, meron mga nag-advise sa kanya. Pero ang gusto ko sana, wish ko lang, hindi naman siguro masama mag-wish. Sabi nga nila, hindi naman siguro masama mangarap, libre ang mangarap. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng, sabi ko, big naman, Mr. President, pwede mo isama sa SONA mo yung tungkol dito sa problema natin sa online gambling. I don't know. But again, hindi ko dinidiktahan, hindi ko sinasabihan ang ating Pangulo because desisyon niya yan. Ayaw kong pakialaman yung lahat ng mga ginagawa niya. In fact, karamihan sa kanya mga ginagawa ay support dahil nakita ko na kapareho na advocacy ako, I support him. But dito, ako ay nag-wish lamang na sana makarating sa Pangulo kung gaano kalala na itong problema sa online gaming. At sana wag siyang lokohin, meaning wag siyang bigyan ng wrong information. Kasi usually yung ating Pangulo, umaasa lang naman yan doon sa mga advisors niya, doon sa mga alter ego niya, kung anong sinasabi sa kanya, yun ang pinakikinggan niya. Sana yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga trusted niya, magsabi ng totoo kung gaano kalala na itong problema natin sa online gambling. Last year, SONA, sir, yung salient point talaga doon, yung nag-stand siya about Pogo. So is that something na gusto niyo? Which was very commendable. In fact, nagkaroon siya ng standing ovation. Isa ko siyang matumayo at pumalakpak ng gusto. Hanggang sa mabingi ng tenga ko sa kapalakpak sa kanya. So, since wish lang naman, sir, gusto niyo rin ba na magkaroon nga siya ng malinaw na stand on online gambling, sir, naman this time? Sana nga, sabi ko, hindi naman masama mangarap. Pangarap ko lang yon. Kung magkaroon siya ng ganong klaseng stand, thank you so much. Sir, pahabol lang, isa lang po. Sir, ano pong masabi niyo so far doon sa development, doon sa online sabong, yung mga nare-retrieve daw ng mga buto? Yes, nakamonitor ako dyan.
And our authorities so far are doing good, especially yung ating Philippine Coast Guard, which under sa committee ko yan, sa DOTR. And sabi nga nila, ayaw nilang galawin muna yung mga sakot. Nakikinig sila, may mga forensic expert tulad ni Fortune na sabi dapat this is the way you should handle the pieces of evidence o yung sako, etc. So let's leave it at that. Kung ano yung mga ginagawa natin mga otoridad, suportahan natin. Fully support ako dyan. May mga korte tayo. However, pag nakita ko yung mga pulis natin, medyo binawashi-washi yung ginagawa investigasyon, magsasalita ako. Magsasalita ako. Ano yun, nagpalakas dun sa whistleblower yung kanyang mga That's a good development, as a matter of fact. Kaya lang, may mga nagsasabi na baka planted daw yun. Siyempre, tuwing merong ginagawa yung damn if you do, damn if you don't. Ganun tayo mga Pilipino. Pag may ginagawa, yung ating mga otoridad, mali yan. Pag walang ginagawa, mali yan. So gumagawa yung ating otoridad ng trabaho meron silang nakita mga boto, then that's a positive development that we should welcome, everybody should welcome. But it has to be investigated by the forensic experts, thoroughly investigated kung talagang magmamatch talaga yung, kasi so far sa balita ata, 12 na ata sa mga family ng victims ay nakuha ng DNA samples para i-match yun, gagawin ng cross-matching. So let's leave it at that. Sana maging successful yung gagawin cross-matching.